Ang tunay na ibig sabihin nilaga ay pinakuluan. Pinakukuluan ang karne ng baboy, manok o baka hanggang sa ito ay lumambot. Dinadagdagan ng repolyo, patatas, kamote, carrots, dahon ng sibuyas, saging na saba, pechay, buong paminta at garbanzo para sa mas malinamnam na sabaw. Kinakain ng nilaga na may kasamang patis o kaya ensalagang talong at kalabasa na may suka, paminta, bawang, asin at asukal. Tinapang bangus. Hinahati sa gitna ang isang buong bangus at itinatanggal ang mga kaliskis at ang mga lamang loob nito. Ang ibang gumagawa ay tinatanggal ang mga tinik. Ibinababad mo ng isda sa asin at tubig at patutuluin at lulutuin sa pressure cooker. Ginagamit ang mantika sa balat para ito'y maging mahintaw. Ang bago at sariwang tinampang bangus ay pwede nang itrito hanggang sa maging malutong na ang balat nito. Ako po si Margie Reyes, nag-uulat tungkol sa balitang pagkain ng Luzon. Sa huling araw ng pista ay pinagliriwang ang pista ni Nuestra Señora de San Londo na umiikot sa Barangay Paliwas, Pag-asa at Katangalan na dinadaluhan ng naghahangan na magkaroon ng masaganang pamumuhay. Ako si Luis C. Hilario, nag-uulat tungkol sa pista sa Mundo, Bulacan. Sa isang press conference sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, Martes ng hapon, inanunsyo ng Manila Archbishop Luis Antonio Tagle ang nakatakdang pastoral visit ng Santo Papa na may temang Mercy and Compassion. Matatandaan na noong 1995, pinangunahan ni St. John Paul II ang World Youth Day sa Manila. Nangangako naman ang pamahalaan na magiging matagumpay ang pagdating sa bansa ni Pope Francis. Sinabi pa ni Ferdinand Tagle na inaanunsyo ang iba pang detalye ng pagbisita ng Santo Papa bago matapos ang taon. Inaasahang bibisitahin ng Santo Papa ang mga biktima ng kagulan, gaya na naganap na nito sa Visayas noong nakalipas na taon, at ang pagnaragasan ng Super Typhoon Yolanda, Spiritual Typhoon. Tinawag ni King Juan Archbishop West Quinto sa Spiritual Typhoon ang biyaya ng pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Inaanyayahan naman ni Cardinal Tagle ang mga Pilipino na simulan ng spiritual renewal bilang maghahanda sa pagdating ni Pope Francis. We can show the world that it needs to be paid to pick up, to stand again, and face to another heart. Dagdag pa ni Cardinal. Maraming salamat po. Ako po si Fermina Policarper, nag-uulat para sa Papal Visit ni Pope Francis. Ang ilegal na droga sa Pilipinas ay isang malubhang pag-aalala ng bansa. Ang dalawang pinakagamit ng ilegal na droga sa Pilipinas ay ang marijuana at shabu. Ang tinatayang bilang ng mga gumagamit ng ilegal na gamot sa bansa ay 1.7 milyon na katao. Sa kabila ng popular na paggamit ng droga, dapat itong tatandaan na maaari pa rin itong dumulot sa pang-abuso, adiksyon, legal na pagkakasala, malubhang problema sa kalusugan at kahit kamatayan. Ako po si Andrea Cañete. Nagsimula ang kasaysayan ng Pilipinas nang dumating ang mga sinaunang tao sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa 30,000 taon na ang nakalipas. Ang unang tala na pagbisita na mula sa kanluran ay ang pagdating ni Ferdinand Magellan sa pulo ng Humanhon, sa timog silangan ng Samar noong 16 Marso 1521. Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. At marami pang mga paninirahan ang itinatag pahilaga hanggang sa maaabot ng mga kolonyalista ang luok ng Maynila sa pulo ng Luzon. Nagtatag ng isang syudad sa Maynila at dito nagsimula ang panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya na nagtagal ng 3 siglo. Ako po si Isabella Flores para po sa kasaysayan ng Luzon. Bangus Festival. Ang Dagupan ay kilalang bilang kapital ng bangus sa Pilipinas at pinapatunayan ito sa pamamagitan ng Bangus Festival na nagtatanggal sa mga 19 na araw at nagsisimula sa ikadalawamput-8 araw ng Abril. Pinapakita ng Bangus Festival malaking industriya ng Dagupan at binibilang ang mga maraming activity na tumutukoy sa isda, simula sa pagtatanggal ng buto hanggang pagkakain.
Mula sa pinakamahaba hanggang sa pinamabigat at kahit hanggang sa pinamaganda, bawat taon mayroong record sa mga labang bangus. Ako si Tyler Fernandez.